Hello, kamusta at welcome back sa channel ko. Napansin mo ba na habang tumatagal ang pagsasama ng mag-asawa, hindi naman pala yung malalaking problema ang laging sumisira sa relasyon? Minsan, yung maliliit na bagay. Yung isang salitang nasabi sa maling tono. Yung simpleng hindi pagpansin. Yung paulit-ulit na mamaya na hanggang sa dumating ang araw na wala nang gustong magsabi ng kahit ano. Kasi ang totoo, madaling magmahal kapag bagong kasal pa lang. Madaling maging sweet kapag puro kilig, dates, tawanan at plano para sa future. Pero kapag lumipas na ang maraming taon, kapag dumating na ang bills, trabaho, mga anak, responsibilidad, pagod, at kung ano-anong problema sa buhay, doon talaga nasusukat kung gaano katibay ang pagsasama. At baka habang pinapanood mo ito, matagal ka ng kasal. Baka 10 taon, 20 taon, o baka mas matagal pa. O baka nasa stage ka ngayon na parang hindi mo nakilala ng husto ang taong katabi mo sa buhay. Magkasama kayo sa bahay, sabay kumakain minsan, sabay natutulog. Pero parang may distansya na hindi mo maipaliwanag. Kung ganun ang nararamdaman mo, pakinggan mo itong mabuti. Dahil ang magandang pagsasama ay hindi naman nangangahulugang wala kayong problema. Ang ibig sabihin nito, kahit may problema, pareho kayong marunong bumalik sa respeto, pag-unawa at pagmamahal. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin ang 10 simpleng utos para sa mag-asawa. Hindi ito mga utos na parang may nagmamarunong sa inyo kung paano mabuhay. Mas magandang isipin natin itong mga paalala, mga bagay na minsan alam na natin pero nakakalimutan natin habang tumatagal ang pagsasama. At baka habang nakikinig ka, may isang linya dito na tatama mismo sa sitwasyon ninyo. Huwag mong isipin agad na para ito sa asawa mo. Minsan, mas magandang itanong muna sa sarili, ako ba ginagawa ko rin ito? Dahil ang pagbabago sa isang relasyon ay hindi palaging nagsisimula sa taong hinihintay nating magbago. Minsan nagsisimula ito sa atin. Una, huwag mong gawing kalaban ang asawa mo. Simple lang pakinggan, pero maraming mag-asawa ang nakakalimot nito. Kapag may problema, parang kailangan may manalo at may matalo. Kapag nagtatalo, bawat isa naghahanap ng ebidensya kung sino ang tama. Sinabi ko na sa'yo, kasalanan mo kasi kung nakinig ka lang sa akin. Familiar ba? Minsan nga parang courtroom na ang sala. May prosecutor, may defense, may witness. At ang kawawa, yung pagmamahalan. Pero isipin mo ito, kapag ang asawa mo ay natalo sa argumento, nanalo ba talaga ang relasyon ninyo? Hindi. Kahit ikaw ang tama, kung pagkatapos ng pagtatalo ay mas lalo namang lumayo ang loob ng asawa mo, ano ang napala mo? Sa pagsasama, hindi lahat ng laban kailangang panalunan. May mga pagkakataong mas mahalaga ang kapayapaan kaysa sa pagiging tama. Hindi ibig sabihin nito na lagi kang magpapatalo. Hindi rin ibig sabihin na titiisin mo ang mali o abuso. Ang punto lang, kapag may problema, dapat ang problema ang kalaban, hindi ang asawa mo. Halimbawa, may problema kayo sa pera. Imbes na, ikaw kasi, hindi marunong humawak ng pera. Pwedeng sabihin, may problema tayo sa budget. Pag-isipan natin kung paano natin ito aayusin. Parehong problema, parehong sitwasyon, pero magkaiba ang epekto. Sa unang paraan, umaatake ka sa tao. Sa pangalawa, inaayos ninyo ang problema bilang magpartner. At yan ang isang malaking sikreto ng matagal na pagsasama. Matutong sabihin ang tayo laban sa problema, hindi ako laban sa iyo. Pangalawa, huwag mong kalimutang magsalita ng may respeto, lalo na kapag galit ka. Ito ang mahirap. Kapag masaya tayo, madaling maging mabait. Pero ang tunay na karakter ng isang tao madalas lumalabas kapag galit, pagod o nasasaktan. Kapag galit ka, pwedeng lumabas ang mga salitang hindi mo naman talaga gustong sabihin. Wala kang kwenta. Puro ka na lang ganyan. Bakit ba kita pinakasalan? Mas mabuti pa nung wala ka. At minsan ilang segundo lang ang kailangan para sabihin iyon. Pero maaring ilang taon ang kailangan para makalimutan ng taong nakarinig. Kaya kung galit ka, matutong huminto. Hindi lahat ng naiisip mo kailangang sabihin agad. Minsan, ang pinakamatalinong sagot habang galit ay, kailangan ko munang kumalma. Pag-usapan natin ito kapag pareho na tayong okay. Hindi iyon pag-iwas. Minsan, iyon ang maturity. Lalo na sa mga mag-asawang matagal nang nagsasama. Hindi na kayo teenagers. Hindi na kailangan na bawat argument may dramatic exit, pagsara ng pinto, o silent treatment na 3 araw. Kung kailangan ng pahinga, sabihin, bigyan mo muna ako ng oras para kumalma.
Babalikan natin itong usapan. Malaking pagkakaiba iyon sa simpleng pananahimik para parusahan ang asawa dahil may katahimikan na nagpapakalma at may katahimikan na nananakit. At kung may isang bagay kang gustong tandaan dito, ito iyon. Kapag galit ka, huwag kang gumawa ng desisyon na maaaring pagsisihan mo kapag kalmado ka na. Pangatlo, huwag mong kalimutang pahalagahan ang maliliit na bagay. Alam mo yung nakakatawa? Kapag bagong magkasintahan pa lang, kahit simpleng ingat ka, kinikilig na tayo. Pero kapag matagal ng kasal, minsan kahit gumawa ng malaking bagay ang asawa natin, parang normal na lang. Nagluto siya, normal. Nagtrabaho buong araw, normal. Nagbayad ng bills, normal. Nag-alaga ng mga anak, normal. Nag-aalala kapag may sakit ka, normal. Pero ang mga normal na bagay na yan, ang bumubuo sa isang buhay na magkasama. Kaya minsan sabihin mo lang, salamat. Hindi kailangan dramatic. Salamat sa pag-aalaga sa akin. Salamat at lagi kang nandyan. Masarap yung luto mo. Pagod ka na, pahinga ka muna. Napakasimple pero malaking bagay. Dahil ang tao, kahit gaano katanda, gusto pa rin niyang maramdaman na nakikita siya at pinapahalagahan. Hindi porke matagal na kayong kasal, hindi na kailangan ng appreciation. Actually, habang tumatagal ang pagsasama, mas kailangan pa nga. Kasi habang lumilipas ang panahon, maraming bagay ang nagiging routine. At kapag lahat naging routine, minsan nakakalimutan nating ang taong katabi natin ay hindi isang appliance sa bahay na basta nandyan lang kapag kailangan. Siya ay taong may pagod, pangarap, takot, insecurities at pangangailangan din na maramdaman na mahalaga siya. Kaya ngayong araw, baka hindi mo kailangang bumili ng bulaklak. Baka hindi mo kailangang mag-date sa mamahaling restaurant. Baka kailangan mo lang lumapit at sabihin, salamat. Alam kong hindi madali ang lahat pero naa-appreciate kita. At tingnan mo kung paano maaaring magbago ang atmosphere sa bahay. Dahil minsan, hindi malaking gesture ang kailangan para maibalik ang init sa isang relasyon. Minsan, isang maliit na salita lang na matagal nang hindi naririnig. At habang tumatagal ang pagsasama, mapapansin mong ang pagmamahal ay hindi lang nasusukat sa mahal kita. Nasusukat din ito sa paraan ng pakikinig, sa paraan ng pagsasalita, sa paraan ng paghawak sa damdamin ng isa't isa, at sa paraan ng pagpili na manatiling magkakampi kahit may hindi pagkakaintindihan. Dahil sa huli, hindi naman perfect marriage ang hinahanap natin. Ang hinahanap natin ay dalawang taong kahit maraming pinagdaanan, marunong pa ring bumalik sa isa't isa. At minsan, doon nagsisimula ang tunay na tibay ng pagsasama sa mga simpleng bagay na ginagawa ninyo kahit walang nakakakita. May mga pagkakataon kasi na hindi naman nawawala ang pagmamahal. Ang nawawala ay yung effort na iparamdam ito. At habang tumatagal ang pagsasama, doon nagiging delikado. Kasi pwedeng mahal mo pa rin ang isang tao, pero dahil sa sobrang dami ng ginagawa, nakalimutan mo nang ipakita sa kanya na mahal mo siya. Kaya may isa pang mahalagang paalala. Huwag mong isipin na alam na ng asawa mo na mahal mo siya. Oo, baka alam niya. Pero gusto pa rin niyang maramdaman. Parang halaman lang. Kahit alam mong buhay ang halaman mo, kung hindi mo didiligan, malalanta pa rin. Ganon din ang relasyon. Hindi sapat na minsan mo itong inalagaan noon. Kailangan pa rin itong alagaan ngayon. Minsan may asawa na sasabihin, alam naman niyang mahal ko siya. Bakit ko pa sasabihin? Pero isipin mo, ilang taon ka nang nagsasabi ng salamat sa ibang tao? Ilang beses kang nagsasabi ng ingat sa mga anak mo. Bakit kapag asawa na, parang automatic na lang? Hindi naman kailangang araw-araw sweet na parang bagong kasal. Hindi rin kailangang puro I love you habang nagluluto. Minsan sapat na yung paghawak sa kamay niya habang naglalakad. Yung pagtabi sa kanya habang nanonood ng TV. Yung pagtatanong ng, kumusta araw mo? At talagang pakikinig sa sagot. Dahil ang tunay na intimacy, hindi lang tungkol sa lambing. Kasama rito yung pakiramdam na may taong interesado pa rin sa buhay mo. At dito pumapasok ang isa pang mahalagang bagay. Matutong makinig ng hindi agad nag-aayos ng problema. Ito ang madalas hindi napapansin ng mga mag-asawa. Kapag may kinukwento ang asawa, minsan ang unang instinct natin ay magbigay agad ng solusyon. Ganito kasi dapat gawin mo. Sinabi ko na sa'yo, bakit hindi mo kasi ginawa ito? Pero minsan, hindi naman solusyon ang hinihingi niya. Gusto lang niyang maramdaman na may nakikinig. Halimbawa, pagod ang asawa mo at sinabi niya, grabe, pagod na pagod ako ngayon.
Hindi naman ibig sabihin na kailangan mong gumawa agad ng PowerPoint presentation tungkol sa time management. Minsan, sapat na ang, mukhang pagod ka talaga, pahinga ka muna. Simple. Pero sa taong pagod, malaking bagay yung maramdaman niyang naiintindihan siya. At kapag may sinabi ang asawa mo na hindi mo agad naiintindihan, huwag mong bilisan ang paghusga. Tanungin mo muna, ano ba talaga ang nararamdaman mo? Minsan kasi, ang galit ay hindi talaga galit, pagod pala. Ang pagiging tahimik ay hindi pagiging suplado, baka nasasaktan pala. Ang pagiging iritable ay hindi ibig sabihin na ayaw na niya sa'yo. Baka may problema lang siyang hindi niya alam kung paano sabihin. Kaya bago ka sumagot, makinig muna. At habang nakikinig, huwag mong hawakan ang cellphone mo na parang mas interesting pa ang Facebook kaysa sa kwento ng taong kasama mo sa buong buhay. Kahit 5 minuto lang, ilapag mo muna. Tumingin ka sa kanya. Makinig ka. Dahil minsan, ang pinakaimportanteng regalo na maibibigay mo sa asawa mo ay hindi pera. Atensyon! Ngayon, may isa pang bagay na kailangang pag-usapan natin dahil maraming relasyon ang tahimik na nasisira dito. Huwag mong gamitin ang mga kahinaan ng asawa mo bilang sandata. Alam mo ang mga sekreto niya. Alam mo ang mga insecurities niya. Alam mo kung ano ang kinatatakutan niya. Alam mo kung saan siya madaling masaktan. Bakit? Dahil ikaw ang taong pinili niyang pagkatiwalaan. Kaya kapag nag-away kayo, huwag mong gamitin ang mga bagay na sinabi niya sa'yo noong vulnerable siya. Kung sinabi niya noon na insecure siya sa katawan niya, huwag mong gamitin iyon kapag galit ka. Kung nagkwento siya tungkol sa pagkakamali niya noong nakaraan, huwag mong paulit-ulit na ihagis sa mukha niya. Kung may pangarap siya na hindi natuloy, huwag mong gawing biro. Dahil may malaking pagkakaiba ang pagiging honest at pagiging cruel. Pwede mong sabihin ang totoo ng hindi nananakit. At tandaan mo ito, ang taong mahal mo ay dapat maging safe sa'yo. Hindi ibig sabihin na hindi na kayo magkakaroon ng disagreement. Magkakaroon pa rin, normal iyon. Pero dapat alam ng asawa mo na kahit magalit ka, hindi mo siya sisirain. Kahit hindi kayo magkasundo, hindi mo siya ipapahiya. Kahit nasaktan ka, hindi mo gagamitin ang pinakasensitive niyang kahinaan para manalo sa argument. Kasi kapag ginawa mo yon, baka manalo ka sa away. Pero unti-unti mong talunin ang tiwala niya sa'yo. At ang tiwala once paulit-ulit na nasira, hindi madaling buuin. Kaya kung may pagkakataon na sobrang galit ka, isipin mo muna. Kung sasabihin ko ba ito ngayon, makakatulong ba ito sa problema namin? O gusto ko lang siyang saktan dahil nasaktan ako? Napakalaking tanong niyan. Dahil minsan, hindi natin gustong ayusin ang problema. Gusto lang nating maramdaman ng kabilang tao ang sakit na nararamdaman natin. Pero kapag pareho kayong gumagawa nun, saan pupunta ang relasyon? Parang dalawang taong parehong may apoy at parehong nagdadagdag ng gasolina. Sa huli, pareho kayong mapapaso. Kaya kailangan may isang taong marunong huminto. At sana minsan ikaw yon, hindi dahil mahina ka, kundi dahil sapat ang maturity mo para sabihin, ayoko nang palalain pa ito. At hindi rin ibig sabihin na ikaw na lang palagi ang umiintindi. Ang magandang relasyon ay may balance. Pareho kayong natututo. Pareho kayong nag-a-adjust. Pareho kayong may responsibilidad sa peace ng bahay. Dahil ang bahay ay hindi lang lugar kung saan kayo natutulog. Ang bahay dapat ay lugar kung saan hindi mo kailangang laging naka-defense mode. Pag uwi mo, gusto mong makahinga. Gusto mong maramdaman na kahit magulo ang mundo sa labas, may isang taong kakampi mo sa loob. At kung matagal na kayong nagsasama, alam mo na hindi naman araw-araw magiging romantic. May araw na puro bills. May araw na puro trabaho. May araw na puro problema sa mga anak. May araw na pareho kayong tahimik dahil pagod. At okay lang yon. Hindi ibig sabihin na kapag hindi kayo sweet araw-araw, wala nang pagmamahalan. Ang mahalaga, kahit may ordinaryong araw, hindi ninyo nakakalimutang maging mabuti sa isa't isa. Dahil ang marriage ay hindi nabubuo sa isang malaking romantic moment. Nabubuo ito sa libu-libong maliliit na desisyon. Sa pagpiling magsalita ng maayos kahit galit. Sa pagpiling makinig kahit pagod. Sa pagpiling magsabi ng salamat kahit sanay ka na. Sa pagpiling huwag gamitin ang kahinaan ng isa't isa. At higit sa lahat, sa pagpiling alalahanin na ang taong kaharap mo ay hindi kaaway. Kasama mo siya sa buhay. At habang tumatagal, darating talaga ang mga panahong pareho kayong magbabago. Magbabago ang katawan, priorities, trabaho, pangarap, at paraan ng pagtingin sa buhay. Kaya huwag mong piliting manatiling eksaktong katulad ng taong pinakasalan mo noon. Kilalanin mo ulit siya. Baka may mga pangarap siyang ngayon lang niya gustong subukan. Baka may mga bagay siyang kinatatakutan ngayon na hindi niya kinatatakutan dati.
Baka may parte ng sarili niya na matagal niyang isinantabi dahil inuna niya ang pamilya. At baka ikaw rin, nagbago ka na. Kaya minsan kailangan ninyong mag-date ulit kahit simple lang. Hindi para magpanggap na bagong kasal kayo, kundi para makilala ulit ang isa't isa. Kahit kape lang sa labas, kahit simpleng lakad, kahit nakaupo lang sa balkonahe habang nagkukwentuhan. Tanungin mo siya, ano ang gusto mong gawin ngayon na hindi mo pa nagagawa? Baka mabigla ka sa sagot. Dahil minsan, kasama mo na ang isang tao ng 20 taon, pero may mga parte pa rin pala ng kanyang puso na hindi mo pa nakikilala. At doon mo mararamdaman na ang marriage ay hindi isang destination. Ito ay isang mahabang paglalakbay. At sa bawat taon na lumilipas, hindi lang dapat tumatagal ang pagsasama. Dapat mas lumalalim din ang pagkakakilala, respeto, at pag-unawa ninyo sa isa't isa. Kaya huwag mong hintayin na maging malayo ang loob ninyo bago mo tanungin kung kumusta siya. Huwag mong hintayin ang malaking away bago ka matutong makinig. Huwag mong hintayin na mawala ang lambing bago mo maalala kung gaano kahalaga ang simpleng paghawak sa kamay. Minsan, ang relasyon ay hindi nangangailangan ng malaking rescue. Kailangan lang nitong maalala ng 2 tao kung bakit sila nagsimula. At piliing alagaan ang bagay na matagal na nilang binuo. At kapag natutunan mong protektahan ang respeto, alagaan ang komunikasyon, at pahalagahan ang taong kasama mo, mas nagiging matatag ang pagsasama. Kahit hindi perpekto, kahit may tampuhan, at kahit minsan pareho kayong sablay. Dahil sa totoong buhay, hindi naman perfection ang kailangan. Kailangan ng 2 taong marunong magsabi ng, nagkamali ako. 2 taong marunong magsabi ng, sorry. At 2 taong marunong magsabi ng, ayusin natin. Dahil minsan, ang pinakamagandang love story ay hindi yung walang problema. Yung pinakamaganda ay yung maraming problema, pero pagkatapos ng lahat ng iyon, pinipili pa rin nilang mag-usap, magpatawad, at magpatuloy na magkasama. At minsan, may isang bagay na nakakalimutan ng mag-asawa habang tumatagal ang panahon. Hindi sapat na mahal mo ang isang tao. Kailangan mo ring matutong mahalin siya sa paraang naiintindihan niya. Kasi maaring ikaw, ang paraan mo ng pagpapakita ng pagmamahal ay pagtatrabaho ng mabuti. Para sa'yo, ginagawa ko naman lahat para sa pamilya natin. Pero baka ang asawa mo naman, ang kailangan niya ay oras. Gusto kanyang makausap. Gusto niyang maramdaman na hindi lang siya kasama mo sa bahay, kundi kasama mo rin sa buhay. May ibang tao naman, nagbibigay ng pera, regalo, pagkain, kung ano-ano. Pero kapag may problema ang asawa, wala siyang panahon makinig. Kaya minsan hindi naman talaga kulang ang pagmamahal. Magkaiba lang ang paraan ng pagbibigay at pagtanggap nito. Kaya mahalagang matutunan mong itanong, ano ba ang kailangan mo sa akin? Hindi ano ang gusto kong ibigay. Magkaiba iyon. At kung sasabihin ng asawa mo, gusto ko lang naman na makausap kita, huwag mong maliitin. Baka para sa'yo simpleng usapan lang iyon. Pero para sa kanya, iyon ang paraan para maramdaman niyang mahalaga siya. Kaya habang tumatagal ang pagsasama, huwag mong gawing excuse ang pagiging komportable para tumigil sa effort. Dahil may malaking pagkakaiba ang pagiging komportable at pagiging kampante. Ang pagiging komportable ay, alam kong safe ako sa'yo. Ang pagiging kampante ay, kahit ano gawin ko, nandiyan ka pa rin. Mag-ingat sa pangalawa. Dahil ang taong paulit-ulit na hindi pinapahalagahan ay maaaring dumating sa puntong mapagod. Hindi dahil bigla siyang tumigil magmahal, kundi dahil matagal niyang naramdaman na parang invisible siya. Kaya wag mong hintayin na sabihin ng asawa mo, pagod na ako. Minsan bago niya sabihin yon, matagal na siyang pagod. Pakinggan mo ang mga maliliit na pagbabago. Mas tahimik siya kaysa dati. Hindi na siya nagkukwento, hindi na siya nagtatanong, hindi na siya nagrereklamo. At alam mo ba, minsan, ang hindi na pagrereklamo ay hindi ibig sabihin na okay na siya. Baka sumuko na siyang ipaliwanag ang sarili niya. Kaya kung mapansin mong ganun, huwag agad sabihin, ang tahimik mo naman, lumapit ka. Tanungin mo, may problema ba? Gusto mo bang pag-usapan natin? At kapag sinabi niyang, wala, huwag mong pilitin, pero iparamdam mong nandyan ka. Okay, kapag ready ka nang magsabi, makikinig ako. Napakalaking bagay niyan. Dahil nagbibigay ka ng space nang hindi siya iniiwan. At may isa pang bagay na napakahalaga sa isang pagsasama. Huwag ninyong hayaang ang pride ang mas malaki kaysa sa pagmamahalan ninyo. Maraming taon ang nasasayang dahil pareho silang naghihintay kung sino ang unang lalapit. Siya ang may kasalanan. Siya ang dapat magsorry. Bakit ako?
E paano kung pareho kayong naghihintay? Pwedeng lumipas ang 1 araw, 2 araw, 1 linggo, hanggang sa masanay na kayong hindi nag-uusap. Hindi lahat ng unang lumalapit ay talo. Minsan siya pa nga ang mas matapang. Kung alam mong mahalaga ang relasyon, bakit mo hahayaan na pride ang magdesisyon para sa'yo? Kung kailangan mong humingi ng tawad, humingi ka. Hindi dahil ikaw lang ang mali, kundi dahil may parte ka rin na gusto mong ayusin. At kung ikaw ang nasaktan, pwede kang magsabi ng, nasaktan ako sa ginawa mo, pero ayoko rin namang manatili tayong ganito. Napaka-adult ng ganitong pag-uusap. Hindi dramatic. Hindi kailangan ng sigawan. Hindi kailangan ng parinigan sa social media. At please, huwag gawing public announcement ang problema ninyong mag-asawa. Kapag may problema kayo, hindi lahat ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, at followers kailangang malaman. Dahil kapag galit tayo, madaling magkwento ng isang side lang ng story. Pero kapag nagkaayos na kayo, paano mo babawiin ang mga sinabi mo sa ibang tao? Kaya may mga problema na dapat manatili sa loob ng relasyon. Kung kailangan ninyo ng tulong, pumili ng taong mapagkakatiwalaan at talagang makakatulong, hindi yung taong gustong makibalita lang. Dahil ang marriage ay may privacy. Hindi lahat ng problema ay kailangang i-post. Hindi lahat ng tampuhan ay kailangang gawing status. At lalong hindi kailangang ipakita sa buong mundo kung sino ang tama at sino ang mali. Namamahalaga ang pag-aayos kaysa sa pagkapanalo sa social media. At syempre, may isa pang utos na hindi dapat kalimutan. Huwag mong ikumpara ang asawa mo sa ibang tao. Si ganito mas maalaga. Si ganito mas masipag. Yung asawa ni ganito, binibilhan siya ng ganito. Alam mo ba kung gaano kasakit marinig iyon? Lalo na kapag paulit-ulit. Dahil ang comparison ay parang maliit na bato na paulit-ulit mong ibinabato sa isang baso. May couple na maraming pera pero maraming problema. May couple na simple lang ang buhay pero masaya. May asawa na expressive. May asawa na tahimik pero ipinapakita ang pagmamahal sa gawa. Kaya huwag mong ikumpara ang chapter ng buhay ninyo sa highlight reel ng ibang tao. Hindi mo alam ang buong story nila. At higit sa lahat, huwag mong ikumpara ang taong kasama mo ngayon sa taong naging bahagi ng nakaraan mo. Tapos na ang nakaraan. Yung maladay kung paano ninyo aalagaan ng present. At kung may pagkukulang ang asawa mo, sabihin mo. Pero sabihin mo, dahil gusto mong gumanda ang pagsasama. Hindi dahil gusto mong iparamdam na hindi siya sapat. May malaking pagkakaiba ang gusto kong mas maging close tayo at hindi ka kasi marunong maging asawa. Parehong may concern pero magkaiba ang dating. Sa unang paraan kasama mo siya sa solution. Sa pangalawa, hinuhusgahan mo siya. Kaya piliin ang mga salita dahil kapag sinabi na hindi mo na maibabalik ng eksakto ang narinig ng tao. At habang tumatanda kayo, mas lalo ninyong kailangan ng isa't isa. Darating ang panahon na hindi na puro trabaho at pagpapalaki ng mga anak ang buhay ninyo. Darating ang panahon na baka tahimik na ang bahay. Yung mga anak may sarili ng buhay at kayong dalawa na lang ulit ang magkasama. At doon mo makikita kung ano talaga ang binuo ninyo. Kaya habang may panahon pa, alagaan ninyo ang companionship. Magkwentuhan tungkol sa mga dating alaala. Balikan ang mga panahong wala pa kayong maraming pera pero ang dami ninyong pangarap. Dahil ang memories ay parang mga litrato sa puso. Habang tumatagal ang buhay, mas nagiging mahalaga ang mga ito. At kung may pagkakamali man kayong pareho, matutong magpatawad. Hindi ibig sabihin ng forgiveness na kinakalimutan mo ang nangyari. Ang ibig sabihin, ayaw mo nang dalhin ang bigat nito habang buhay. Pero tandaan, ang pagpapatawad ay hindi excuse para ulit-ulitin ang parehong kasalanan. May mga bagay na kailangang pag-usapan, may boundaries na kailangang itayo, at may mga pagbabago na kailangang makita. Ang tunay na forgiveness ay may kasamang responsibility. Kung nagkamali ka, huwag lang sabihin na sorry. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang kailangan kong baguhin para hindi na ito maulit? Dahil ang sorry na walang pagbabago, paulit-ulit lang magiging tunog. At sa huli, baka ito ang pinakamahalagang paalala sa lahat. Piliin ninyo ang isa't isa, hindi lang kapag madali. Madaling magmahal kapag maganda ang lahat. Pero kapag may problema, doon nasusukat ang lalim. Kapag may sakit, maging sandalan. Kapag may financial problem, maging magkakampi. Kapag may pagkakamali, matutong mag-usap. Kapag may tampuhan, huwag hayaang lumalim dahil lang sa pride. At kapag may pagkakataong maging mabait, piliin mong maging mabait. Dahil hindi mo alam kung gaano kabigat ang dinadala ng taong katabi mo, baka pareho kayong pagod. Baka pareho kayong may worries na hindi sinasabi. Baka pareho kayong nangangailangan lang ng reassurance. Kaya bago ka matulog mamayang gabi, tingnan mo ang asawa mo at tanungin mo ang sarili mo, kung mawala ang lahat ng bagay sa buhay ko,
pera, trabaho, mga gamit, status, mananatili ba akong nagpapasalamat na siya ang kasama ko? Kung oo ang sagot mo, iparamdam mo. Huwag mong hintayin ang anniversary. Huwag mong hintayin ang birthday. Huwag mong hintayin na may mangyaring masama bago mo sabihin kung gaano siya kahalaga. Pwede pa ring magsimula ulit. Minsan hindi kailangan ng bagong partner. Kailangan lang ng bagong paraan ng pakikitungo sa partner na mayroon ka. At kung hindi man maging perfect ang lahat pagkatapos nito, okay lang. Ang goal naman ay hindi perfect marriage. Yung goal ay yung isang relasyon kung saan pareho ninyong nararamdaman na kahit mahirap ang buhay, hindi ako mag-isa. At kung ikaw ang taong nakikinig ngayon at may sarili kang kwento tungkol sa pagsasama ninyo, gusto kong marinig iyon. Kung may sitwasyon kayo ng asawa mo, isang karanasan na hindi mo alam kung paano haharapin, o isang tanong tungkol sa relasyon na gusto mong pag-usapan, pwede mong ibahagi sa comments. Baka ang kwento mo ang maging inspirasyon para sa susunod nating story o maging topic natin sa susunod na video. Siyempre, huwag maglagay ng sensitibong personal information. Sapat nang ibahagi ang sitwasyon sa paraang komportable ka. Kung may natutunan ka rito, i-like mo ang video at i-share sa isang taong baka kailangan ding makarinig ng mga paalalang ito. Mag-subscribe ka rin sa channel para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating kwentuhan tungkol sa buhay, relasyon, maturity at mga bagay na minsan kailangan lang nating marinig para mas maintindihan natin ang sarili natin at ang mga taong mahal natin. At higit sa lahat, maraming salamat sa panonood hanggang dulo. Kung umabot ka rito, ibig sabihin mahalaga sa iyo ang relasyon mo o baka may pinagdadaanan ka ngayon na gusto mong ayusin. Ano man ang sitwasyon mo, tandaan mo. Hindi kailangang maging perpekto para maging masaya. Hindi kailangang walang problema para masabing may pagmamahalan. Ang mahalaga kapag dumating ang mahirap na araw, may dalawang taong handang huminto, makinig, umintindi, at magsabi ng ayusin natin. Dahil sa dulo ng buhay, hindi natin maaalala lahat ng perang ginastos natin, lahat ng argumentong napagtagumpayan natin, o lahat ng pagkakataong napatunayan nating tama tayo. Dahil minsan, ang bagong simula ng isang relasyon ay hindi nagsisimula sa malaking pagbabago. Nagsisimula lang ito sa isang simpleng salita. Salamat. Patawad. Makinig tayo. O halika, ayusin natin. At baka iyon lang ang kailangan para muling maging mainit ang isang pusong matagal nang naghihintay na mapansin. Maraming salamat sa pakikinig. Ingatan mo ang sarili mo. Ingatan mo ang taong mahal mo. At tandaan mo, habang may pagmamahal, respeto at willingness na magbago, palaging may dahilan para subukang muli. Hanggang sa susunod nating kwentuhan.